A pleasant morning mga kapatid and have a good day sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional. It's April 16, entitled Sean Needles Worry. So atin po itong saliksikin ng mabuti at humingi po tayo ng tulong sa Panginoon upang mas ating malinaw na maintindihan ang bawat katotohanan na iniatas niya sa ating buhay. So atin po itong pag-aralan sa ating key text sa Matthew 6 verse 25. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? So sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon kung anuman ang ating mga dinadamdam, kung anuman ang ating kinalulungkot sa ating buhay, anuman ang ating nagpo-problema ba tayo sa mga bagay-bagay, tandaan natin na ang Panginoon na mismo ang nag-provide ng ating pangangailangan. Wag na wag po nating sasayangin ang opportunity na pinagkalooban niya tayo nito at gamitin natin ito sa pagluluwalhati sa Panginoon. Kaya maging kontento na po tayo sa lahat ng bagay na kanyang pinagkaloob. Dahil kapag pagkakatiwalaan tayo sa maliliit na bagay na ito, pagkakatiwalaan din niya naman tayo sa malalaki. Kaya maging faithful po tayo ngayon upang ipagkatiwalaan niya tayo sa darating na kayamanan ng langit. While you do your best, weary not your body and mind with the cares of this life. Do not spoil your religious experience by worry, but trust the Lord to work for you and to do for you what you cannot do for yourself. The life is more than meat. So sa ating buhay mga kapatid, kinakailangan na ating gawin yung the very best natin. Na ang Panginoon ang ating sinisilbihan at hindi ang ating mga sarili. Wag na wag po tayong malulungkot anuman ang nangyayari, mga pangyayari sa ating buhay. Isipin natin na may nagmamahal sa atin. Isipin natin na may nagki-care sa atin anuman ang sitwasyon natin. Kaya wag po nating pansinin. Wag po nating pansinin yung mga kalungkutan na dumadaan sa ating buhay at ang ating relihiyosong karanasan ay masasagulan or mahahawaan ng kalungkutan. Ngunit magtiwala tayo sa Panginoon na siya ang gagawa para sa atin sa mga bagay na hindi natin magawa sa ating mga sarili. Dahil ang ating buhay sa panahon ngayon, ang ating buhay mga kapatid ay mas mahalaga pa kaysa sa pagkain. There is much needless worrying, much trouble of mind over things that cannot be helped. The Lord would have His children put their trust fully in Him. Our Lord is a just and righteous God. His children should acknowledge His goodness and His justice in the large and small things of life. So, ngayon sa ating buhay, kahit ang kaaway ay naghahasik ng kalungkutan sa ating mga puso at kagulumihanan sa ating pag-iisip, sa lahat ng bagay na ito, wag na wag po tayong malungkot. Wag na wag po nating pansinin ang mga pangyayari na negatibo sa buhay natin. Dahil ang Panginoon, kapag tayo ay tapat at nagtitiwala sa Kanya, siya ay matuwid at mabuti. Dahil gusto ng Panginoon na maintindihan ng kanyang bayan, ng kanyang mga anak, ang kanyang kabutihan at ang kanyang hustisya. Sa kahit anuman ang mangyari sa ating buhay, makatanggap man tayo ng malaki o maliit na mga bagay, tingnan natin at purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, anuman ang ating maangkin sa buhay ngayon. Dahil tayo ay nagpa-practice lamang kung paano tayo mabuhay sa langit na inihanda niya sa bawat isa sa atin. So marami pa tayong mga gawain na dapat gawin at marami din tayong kahinaan na dapat mapanagumpayan. Tanging ang Panginoon lamang makakatulong sa atin. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Those who cherish the spirit of worry and complaint are refusing to recognize His guiding hand. So ito po yung nakakatakot. Kapag iniisip mo yung mga kalungkutan at pagrereklamo at kapag ito'y na-develop na sa karakter mo, ito yung mga bagay na nagpipigil sa'yo para matulungan ka ni Kristo. Kaya tingnan natin ang ating mga sarili. Nalulungkot ba ako? Bakit ako nalulungkot? Kinakailangan ang kalungkutan na ating nararamdaman, yung sorrow
for sin. Nalulungkot tayo dahil nakakagawa tayo ng kasalanan. Ngunit kapag tayo ay nasa kay Kristo na, ang ating pag-iisip, ang ating moral power ay nakatuon lamang sa Kanya, mas pinili natin siya. Tandaan natin, lahat ng bagay na ito ay may purpose. Ano man ang sitwasyon natin, kapag nananampalataya tayo sa ating Panginoon, sumusunod tayo na may pag-ibig sa Kanya, tutulungan niya tayo anuman ang ating sitwasyon sa buhay. Needles anxiety is a foolish thing, and it hinders us from standing in a true position before God. When the Holy Spirit comes into the soul, there will be no desire to complain and murmur, because we do not have everything we want. Rather, we will thank God from a full heart of the blessings that we have. So, napakaganda po. Ano ang pangako ng Panginoon? Pinapalalahanan niya tayo, anuman ang mga kapighatian at mga problema na dumadaan sa ating buhay. Kapag yun yung iniisip natin, yung mga bagay ng kalungkutan, mga bagay na nagpo-problema tayo, ito yung mga walang kwentang bagay. Ito yung nagpapatago sa atin sa harap ng Diyos. Dahil nagkakasala po tayo sa Kanyang banal na espiritu kapag ito yung nararamdaman ng puso natin. Kapag si Kristo nga talaga ay nasa puso natin, mga kapatid, mawawala po yung pagrereklamo sa ating sarili. At tandaan natin na kung mapupuspusan na tayo ng Kanyang banal na presensya, ang ating mga salita na lumalabas sa ating mga bibig ay punong-puno ito ng biyaya at hindi na tayo magrereklamo. At ang lahat ng ating naangkin dito ay magbibigay na tayo ng pasasalamat sa Diyos na ang ating mga puso ay pinupuno ng pagpapala araw-araw. There is one blessing that all may have who seek for it in the right way. It is the Holy Spirit of God, and this is a blessing that brings all other blessings in its train. If we will come to God as little children, asking for His grace and power and salvation, not for our own uplifting, but that we may bring blessing to those around us, our petitions will not be denied. Napakaganda po, mga kapatid. Sa bawat biyaya na ating hinahanap ay maating makikita sa tamang daan. Na ang Kanyang banal na espiritu ay tutulong sa atin, mag-guide sa atin, susubukan niya tayo, at tayo mapatatag ang ating mga pananampalataya. At kapag tayo ay lalapit sa Diyos, kagaya ng mga maliliit na bata, humihingi ng tulong at biyaya, kapangyarihan at kaligtasan sa ating mga sariling pagpapakumbaba. Kinakailangan ang ating mga sarili ay ipagpakumbaba sa harap ng Panginoon at tanggapin ang mga biyaya na nakapaligid sa atin. Ang ating mga panalangin, ang ating mga daing, ang ating mga petisyon sa Panginoon ay Kanyang tatanggapin. Napakaganda po ang pangako ng Panginoon. Kapag sinurrender natin at angkinin natin ang ating mga pagkakamali at kasalanan, pupuspusan niya ang ating mga puso ng pagpapala at pag-ibig. Then let us study the Word of God that we may know how to take hold of His promises and claim them as our own. Then we shall be happy. Ito po yung nawa ay mapaisa-isip natin na kung ang mga bagay na ito, kung ating pag-aralan ng mabuti ang salita ng Diyos, ating makikita na ating panghawakan ang pangako ng Panginoon at tatanggapin ito na atin talaga. Dahil pinagkalooban niya tayo nito. Piliin natin na magserbisyo sa Kanya. Piliin natin ang mga pagpapala na gamitin sa Kanyang gawain upang tayo ay magalak at maging sapat yung kasiyahan sa ating mga puso. Dahil ito yung mga bagay na magbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Na tayo ay masaya na naglilingkod sa Kanya. Christ came to earth and gave His life that we might have eternal salvation. He wants to encircle each of us with the atmosphere of heaven, that we may give to the world an example that will honor the religion of Christ. So, si Kristo, binigay niya, pinagkaloob ng Ama si Kristo dito sa mundo upang magkatanggap tayo, tayong mga tao, ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. At gusto niya na tayo ay mapaligiran ng atmosphere of heaven upang mabigyan natin ng halimbawa, ng dakilang halimbawa ang mundo na nagbibigay kaluwalhatian kay Kristo. So atin po itong gamitin, luwalhatiin, pagsikapang gamitin ang pagpapala natin sa mga tao na sa ating pangapaligid ay ipakilala si Kristo, hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga pagkatao, sa atin mismong mga gawa.
In this life, we are to be controlled by the Spirit that rules in the heavenly courts. Righteousness and truth are to go before us, and the glory of the Lord will be the reward of all who serve Him acceptably. They obtain Christ's righteousness. Napakaganda po mga kapatid. Sa buhay natin ngayon, kontrolado po tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya wag na wag po tayong magpadaya, wag po tayong magpadaya sa kaaway. At isipin nating mabuti kung ano yung mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon, yun po ang ating susundin. Ang katwiran at ang katotohanan lamang ang ating dapat gawin na magbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon dahil ito ang kanyang pangako sa atin na ipagkakaloob niya sa atin yung mga bagay upang magamit natin kung paano tayo mag-serve sa Kanya na katanggap-tanggap dahil magkakaroon tayo ng katwiran ni Kristo. Sa pag-aaral natin sa umagang ito, binibigyan niya tayo ng paalala at gabay na hindi na dapat tayo malungkot. Ano man ang inahasik ng kaaway sa ating mga isip, sa mga bagay-bagay na hindi naman ito nakakatulong sa paglago natin bilang Kristiyano, wag na po nating papansinin. Dahil ang kaaway titigil yan kung ikaw ay naghahangad na mapabanal ng Panginoon. At sa ating buhay bilang Kristiyano ay kapag pinanatili natin na hinahangad, tayo ay nauuhaw at nagugutom sa katwiran ni Kristo, doon na paraan ay tayo ay magwawagi sa laban. Dahil si Kristo mismo ang nagsabi, tayo ay manampalataya lamang sa Kanya at gawin ang yung Kanyang gustong gawin para sa atin. Tutulungan niya po tayo at anuman ang hindi natin nagagawa, siya na mismo ang gagawa nito. Dahil sa ating mga pagsisikap, tayo ay magkakaroon ng katanggap-tanggap at tagumpay. Hindi lamang sa ating mga sarili, sa pamamagitan ni Kristo na pinagkaloob ng Ama sa atin. Kaya wag na wag po nating sasayangin ang pagkakataon na ito upang makapanagumpay nga sa lahat ng bagay na iniatas niya sa atin. Wag na wag po tayong malulungkot kung ano man ang sitwasyon natin sa mundong ito. May maliit o malaki man ang ating nakamit. Importante, ano yung o paano natin ito gagamitin sa gawain ng Panginoon. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.